depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, sa lahat ng mga iniwan dyan or na-ghost, it is something na syempre hindi ko naman hiniling na mangyari sa inyo. But it happened. Biglang out of nowhere, biglang yung ex mo is hindi na nagpaparamdam sa'yo or parang nawawala na siya sa metro. Hindi mo na mahabol kung nasan siya. Pero itong video na ito ngayon is makakatulong upang magparamdam ang ex mo now. So, ganito mo siya gagawin, okay? I know that you feel really devastated about what is happening. Pero gaya ng sinabi ko since day one, move on is the best thing that you can ever do. Kasi once you move on, I promise you, everything will be okay. At dito ko siya ipapaliwanag sa iyo kung paano siya nangyayari. Sinabi ko na siguro to, 3 milyong beses ko na yata sinabi to sa mga videos ko eh. Halos sa lahat ng videos ko, nakalagay ito lagi, sinasabi ko, na kapag ikaw is nandoon ka na sa proseso ng pag-move on, doon bumabalik yung ex mo. Magugulat ka na lang. It is something really unpredictable. And I'm not lying to you when I say that. Kasi ang ex mo, tao lang siya. Meron siyang tinatawag nating FOMO or fear of abandonment. Takot din niyang maiwan. Ang nangyari lang kasi, syempre, hindi ko naman alam kung anong specific reason kung ba't kayo naghiwalay. Kasi iba-iba yan. Kung magiging client kita, masasabi ko ang specific reason sa'yo. Pero kung nanonood ka lang ngayon sa channel ko, syempre, hindi natin alam kung ano yung specific reason kung ba't kayo naghiwalay. Pero here's the thing. Bakit nga ba kayo naghiwalay? Lahat ng yan umuuwi lang sa isang kategorya. Kahit sabihin natin, naghiwalay kayo dahil sa pera, dahil sa cheating, dahil nagsawa na siya sa'yo, dahil naumay na siya sa'yo, dahil may bago siyang trabaho, dahil sa pamilya, anything or any kind of shit like that, meron lamang tayong isang kategorya na dahilan kung bakit kanya iniwan. At ito yung tinatawag nating lack of attraction. Kumbaga, sa madaling salita, hindi ganun kalalim yung nafe-feel niya sa'yo. Hindi siya yung tipong malalim na kaya kanyang ipaglaban sa pamilya niya, kaya kanyang ipaglaban sa bago niya, kaya kanyang ipaglaban sa trabaho niya, kaya kanyang ipaglaban sa circumstances na meron siya. Dahil ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig ay laging lumalaban. At yun yung bagay na wala siya pagdating sa'yo. Hindi kanya kayang ipaglaban dun sa pagmamahal na yun. Ang tunay na pagmamahal, kahit ano pang away yan tungkol sa pera, ano pang away yan tungkol sa relihiyon, ano pang away yan tungkol sa mga bagay-bagay, hindi yan sumusuko. Puwera na lang kung hindi siya kompleto or low quality yung love na binibigay niya sa'yo. Kumbaga, made in China yung pagmamahal niya sa'yo. Kapag kasi ang love niya sa'yo is hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun katapang at hindi siya ganun kabuo, kailangan mong i-expect na talagang yan yung mararanasan mo at mararamdaman mo. Ngayon, ano ang the best advice of all time na maibibigay ko bilang Coach Baze? Mag-move on ka. That's the best weapon that I can advise to you. Of all time, mag-move on ka. Kasi dalawang benefits na makukuha mo kapag nag-move on ka. Una, mafi-fix mo yung sarili mo. Makakasanayan mo na wala siya. Makakasanayan mo na hindi mo siya kausap. Makakasanayan mo na, alam mo yun, makakasanayan mo na hindi ka naglalambing or hindi ka nagpapabebe sa kanya. Makakasanayan mo yun. At magiging matigas ka, magkakaroon ka ng kalyo sa puso na hindi ka na kayang tibagin ng ex mo kahit ano pang gawin niya. Hindi mo na kaya pang ma-depress kasi yung depression, yung anxiety, yung pagkalulong sa pagkamiss sa ex mo, niyakap mo na ng todo-todo. Yun yung unang benefit pag nag-move on ka. Lalakas ka, tatapang ka, titibay ka. Although hindi siya ganun kadali. It takes time. Pero kapag natuto kang mag-move on, marirecover mo yung sarili mo. Babalik ka sa strength mo. Bigla kang magkakaroon ng lakas ng loob, ng tapang at tibay. Pero syempre, pwera na lang kung pabebe ka. Then you always give a shit about your ex. Kawawa ka, buhay mo yan, bala ka. Ikaw nagdesisyon dyan, edi diyan ka na lang. Kung tingin mo sa sarili mo, ganyan ka kababa, edi ganyan ka na lang kababa.
Hala ka. But if you think that you really deserve better, then that would be the time na kailangan mong isipin na kailangan mo na talaga mag-move on para tumibay ka, lumakas ka. Huwag kang tanga. Hindi buong buhay mo iikot sa ex mo. Huwag kang bobo sa part na yun, okay? Use your brain, use your head. Napaka-harsh ko mag-advise pero yun yung totoo. Huwag kang tanga, huwag kang bobo. Hindi umiikot ang mundo mo sa ex mo. Huwag tayong maglokohan. Meron kang buhay na mas mahalaga kaysa sa ex mo. Meron kang buhay na mas kailangan at karapat-dapat kaysa dyan sa ex mo na yan. Walang kwenta ang buhay mo kapag yung buhay mo, ang purpose lang yan. Mahalin ko ang ex ko. Yun ang purpose ng buhay ko. Buhay pang bobo yan dahil hindi ka naman ganun kamahal ng ex mo. Kaya nga di ka niya pinaglaban eh. Tapos ikaw mamahalin mo siya ng sobra-sobra. Eh di lugi ka. Kung pagiging unfair lang, yan yung trip mo, bahala ka, buhay mo yan. Pero, as I said, hindi yun yung pinakamagandang gawin. Ang pinakamagandang gawin, mag-move on ka. Ano ang pangalawang benefit ng pag-move on? Babalik ang ex mo. Yan. Tinodo ko na, babalik ang ex mo. Kasi kapag nag-move on ka, magkakaroon ng manifesto. At ang manifesto na sinasabi ko sa iyo is magkakaroon ng attraction. Magkakaroon ka ng body language, the way na mag-chat ka, the way na mag-PM ka, the way na magparamdam ka, malilimit lahat yan. Doon mo marirecover yung lakas mo. At pinapangako ko, may halo pang nail on the coffin ito. Para tong pako pako sa kabaong, para masara ko na. Pinapangako ko, hahabulin ka ng ex mo kapag nag-move on ka. Pangako ko yan. Huwag mong abangan yung resulta pero kusayang mangyayari. Matagal na ako sa industry. Yan yung lagi kong sinasabi kasi nakita ko na to 100 times of my life. Kapag nakaka-move on ng kliyente, nakaka-move on ng subscriber ko, nababalik nila ang ex nila. For specific strategy, one-on-one coaching, how to get your ex back or move on process kung paano ba, give us a message sa Philippine Dating Coach. Huwag ka na mahiya. Everything naman ang pag-uusapan dun is private naman. So, phone call lang naman to. Anyways, thanks for watching.